Investigation sa Pasay ang beauty queen na si Michelle D. Higit 2 linggo mula nang ireklamo sila ng torture at illegal detention ng dating driver ng kaibigang aktres na si Rian Ramos. Pero walang kaugnayan sa sumbong ni alias Totoy ang pakay ng kampo ni D sa opisina ng NBI Cybercrime Division. So today, she filed a cyber libel case against Mr. Sian Gaza and 4 Facebook pages. So yun po yung mga nagpapalabas ng mga false news against Michelle. File siya sa ating Computer Crimes Division para doon sa reklamo ng mga fake news, alleged fake news at kung ano-ano pang istorya laban sa kanya. Layunin daw ni D na panagutin ang mga nagpapakalat ng mga malisyoso at maling impormasyon kaugnay sa kanya at kaibigang si Ramos. Alam ko naman na artista ko, I'm a beauty queen also. I know scrutiny is always part of the job. Pero in cases like this, of course, it's a call for accountability against fake news. Hindi po to teleserye. Mga totoong buhay po ang naapektuhan. Sa kopya ng affidavit ni D na ibinahagi ng kanyang kampo sa News 5, nakalakip ang mga screenshot ng sinasabing fake news at mapanirang puring post na pinapakalat ng content creator na si Sian Gaza. Kasama din dyan ang mga post mula sa iba't ibang Facebook page. Gaya ng post na ito na tumakas na raw sa ibang bansa ang beauty queen para magtago. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita nyo naman, never po siyang umalis ng bansa. Ayon kay D, hindi ito ang unang beses na ginawa siyang paksa sa mga post ni Gaza. Apektado na ang mental health at career ng beauty queen dahil sa mga nagkalat na fake news tungkol sa kanya. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what you've done for your career and the hard work you've put. Nais din daw ni D na magsilbing boses ng mga kababaihan na nakakaranas ng pambabastos online. Kaya desidido raw siyang panagutin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. I think the point here is na hindi i-normalize yung pagsasalita ng ganun towards sa mga babae. I think we should respect women's rights and privacies, especially if they're fake. Hindi ito ang unang reklamo na kinasangkutan ni Gaza. Taong 2018 nang hatulan ng Malabon Regional Trial Court si Sian Gaza ng 5 taong pagkakakulong dahil sa isang investment scam at paglabag sa bouncing checks law. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Gaza pero sa isang Facebook post tinawag na good move, very strategic at wais ang cyber libel complaint na inihain laban sa kanya ni D. Paraan lamang umano ito ng beauty queen na ilihis sa kanya ang atensyon ng publiko mula sa mas mabigat na reklamo laban sa kanila ni alias Totoy. Nang tanungin naman si D kung may mensahe siya sa content creator, sagot ng beauty queen. I don't have a message for him. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. So mga kapolitika, inyo pong napanood yung pinaka-latest na balita dito sa issue ni Michelle D na kung saan ay sangkot yung di umano'y pagbubugbog dito sa kanyang driver. So dahil sa init ngayon ng usapin dito sa social media at marami po yung mga vloggers, mga influencers, mga pages na kung saan ay sumasakay dito sa issue ni Michelle D, ngayon ay nagsampa na po ng kaso itong si MMD dito sa sikat na influencer vlogger na si Christian Gaza. So dahil di umano sa mga mapanirang puri doon sa kanyang post patungkol kay Rian Ramos, Samantha Panlilio at si Michelle D. So ang sabi daw ay fake news daw yun, walang katotohanan at dahil daw ang sabi naman ni Christian Gaza ay ginagawa daw ito ni Michelle D dahil maapektuhan daw yung kanyang career. So yung issue daw doon sa pangbubugbog sa kanyang driver ay mawawala daw dahil ngayon ang maging issue ay itong si Christian Gaza versus dito kay Michelle D. So in other words ay diversionary tactic lang daw sabi dito ni Christian Gaza sa kanyang post. Okay na Michelle, good job. Mission accomplished.
natabunan na yung mga news articles about sa driver na binugbog at tinorture. Sian Gaza ba naman ang sampahan mo ng kaso? Napakalaking tao sa media. Talagang pipick upin yan ng mga news agencies sa buong bansa. Very effective diversion. You're welcome. I pray na sana after nito ay malinis na yung pangalan mo at maiahon mo na muli ang iyong showbiz career. God bless you. Good move. Very strategic. Wise. Para ma-divert kay Sian Gaza, libel yung buong issue at malayo sa driver na binugbog nila at dinitain illegally. The news headlines will become Michelle D versus Sian Gaza. Tapos siya na ngayon yung biktima na lumalaban. Because, let's be real, the threesome chismis did not hurt her career at all. Ilang taon nang maingay yung issue na yan. Nakatulong pa nga yan sa kanya actually. The truth is, nasira iyong pangalan niya ng dahil kay Kuya Driver. So, kailangan nila ako ngayon kasuhan for damage control. At the same time, yung mga journalist agencies, news agencies, and content creators na mag-post sa kanya in the future ay mangingilag na. So, ito mga kapolitika yung issue ni Christian Gaza, yung kanyang response, yung kanyang buwelta dito sa pagkakaso ni Michelle D sa kanya sa National Bureau of Investigation. So meron na ngayong legal battle itong si Michelle D laban dito kay Gaza. So bibigyan natin ng reaksyon at ng ating opinion mga kapolitika yung isyong ito dahil nga si Michelle D ngayon ay ang sabi niya doon sa kanyang interview, ayaw niyang masira yung kanyang career dahil lang dito sa pagpapakalat ng misinformation, maling information, mga fake news dito sa social media dahil alam niya naman daw na siya ay isang public figure, public personality pero meron di umanong limitations yung mga critics. So yung maging opinion ko dito mga kapolitika sa isyong ito na sinampahan itong si Sian Gaza ay harapin niya na lang sa proper forum, sa proper court itong kaso na final sa kanya ni MMD. Dahil patunayan niya yung kanyang sinabi doon sa kanyang post sa social media na kung saan ay paninirang puri dito kay Michelle D. Whether may katotohanan yun or wala ay nasa kanya yung burden of proof para patunayan yung kanyang mga aligasyon dito kay Michelle. So yun mga kapolitika yung aking maging opinion. At dito naman sa side ni Michelle D ay sana kung ako sa kanya mga kapolitika, hindi ko na lang pinansin itong mga post ni Sian Gaza kasi mas pag-uusapan pa ito ng taong bayan. Okay, at sa sinasabi niya nga, siya ay isang public figure, siya ay isang kilalang personalidad. So dapat iswag na lang siyang maging balat sibuyas kasi itong cyber libel minsan nagagamit rin siyang pang-abuso. Dapat is harapin niya rin yung kaso niya doon sa kanyang driver kung wala rin naman siyang tinatago at wala siyang pinagtatakpan doon sa issue na di umano ay dinitain nila yung driver illegally at binugbog pa. So mabigat rin yung akusasyon pero hindi naman natin sinasabi na yun ay totoo. So dapat is lang kasi meron naman siyang magaling na lawyer. So kaya niyang I believe na kaya niyang ma-defense yung kanyang sarili kung wala talaga siyang ginawang mali. So harapin nila sa proper court yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya kasi dito mapapatutunayan kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Kasi alam naman natin mga kapolitika na ito, mga vloggers na ito, mga influencers sa mundo ng internet ay sumasakay ito sa mga issue na sikat at pinag-uusapan dahil dyan din po sila kumikita. So regardless kung sila ay makapanakit, sila ay magpapakalat ng misinformation, mga fake news, disinformation, ay ang mahalaga sa kanila kikita sila mag-trending yung kailang post, yung kanilang mga videos, mga photos, mga kung ano-ano man dito sa mundo ng internet. For as long as mag-viral yun, I believe na yan yung nagmamatter sa kanila. So sumasakay sila sa issue para kumita. So talagang masasabi natin na meron rin minsan talagang limitations kung yung ibinabalita, pinapakalat ba natin dito sa mundo ng social media ay may relevance pa ba? Meron pa bang truthfulness? So yun din dapat na maingat tayo sa pagpapakalat ng mga impormasyon. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, tama lang ba ang ginawa ni Michelle D na sinampahan niya ng kaso itong si Sian Gaza? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo
para updated kayo sa ating mga latest issue. Gusti, pababa. Sabihin ko lang kung ano ginawa ni Michelle dito. No? So today, she filed a cyber libel case against Mr. Sian Gaza and 4 Facebook pages. So yun po yung mga nagpapalabas ng mga false news against Michelle. Napakarami na po, halos araw-araw may mga lumalabas na mga maling impormasyon tungkol po kay Michelle. In fact, meron pong isa pa doon na nasa ibang bansa daw siya at tumakas. So here, she's here. Kita niyo naman, never po siyang umalis ng bansa. And lagi naman po kami humaharap sa inyo at sinasabi namin sa inyo kung ano po ang aming mga statement at ano po yung aming stand sa mga allegations sa kanya. So yun po yung purpose kaya po nandito si Michelle to file that case against these persons and the statements. Well, of course, I'm human. I've been better, pero may tiwala naman po sa sistema natin. Tapos alam ko rin po na lalabas ko ng katotohanan. Do I feel worried? I know I'm on the right side of this. I know that again, na I put my trust in our system, and I know that lalabas naman po ang mga kailangan lumabas. At am I worried? I'm just happy to be celebrating Chinese New Year very soon. Happy Chinese New Year po sa ating lahat. Paglabas ko, ano ba? Siguro po hindi na siya magbibigay ng since it's under investigation, so to be safe about it, hindi na lang po muna siya magbibigay. Siyempre magkasama kami sa bahay. So nag-uusap kami araw-araw. Yes, ma'am. By first time, of course, I've seen things from years back, but let's just leave the case and the details to the necessary departments. Kaya po naman tayo nandito kasi may tiwala po tayo sa tamang proseso, and kaya andito po ako. It's a very challenging topic to deal with, social media. I know I'm not the only one affecting this. I know it's part of my job as well, but with everything going on, kaya dapat lumapit lang po tayo sa mga tamang officials for them to extend their help as well. And I'm here to call for accountability. Alam ko naman na artista ko, I'm a beauty queen also. I know scrutiny is always part of the job. Pero in cases like this, of course, it's a call for accountability against fake news, against misinformation. It's hindi po ito teleserye. Mga totoong buhay po ang naapektuhan. Kaya sana we're diligent in looking for the right news and the right information po. I'm sure in the next few days, mas marami pong lalabas na detalye. To those that maybe know kung ano yung mga posts na yun, I think the point here is na hindi i-normalize yung pagsasalita ng ganun towards sa mga babae. I think we should respect women's rights and privacy, especially if they're fake. But I think lalabas naman yun in the next few days. Yes. Thank you. Like I said, I'm a public figure. I've built my whole platform around standing with love, respect, and kindness. I've built my whole career out of blood, sweat, and tears. So, of course, to be the subject of scrutiny, it's not the first time, of course. Pero syempre nakakasakit kasi sometimes people with scandals like this, they forget what
what you've done for your career and the hard work you've put. But again, it's also part of the job. To be a public figure, you know, everyone is open to their own opinions. I respect all opinions. I respect constructive criticism, but there is a line that is crossed in terms of defamation and intentionally trying to take your career out of your hands. And yeah, that's why I'm here, just to call for accountability and for everyone to, sana if you're going through the same thing, to just speak up and ask the proper authorities to help you out. Message mo kay Sian Gasa. I don't have a message for him. Attorney, sorry ha, yung message mo rin kay alias Toto. Wala Sure, I muna, don't wala have a muna. message for him. Kasi under investigation po siya. So whatever would be that message would be, yun nga, preemptive, di ba, dun sa investigation. Sorry, Michelle, message mo kay alias Toto. Wala po. Well, I think my message is just for everybody that continues to support me and what we stand for. Maraming salamat po talaga. I know it's been, at least for me and some other people, of course, it's been a rough couple of weeks. We have been better. It's not the way you want to start the new year. Pero alam ko naman po na in the right time, lalabas naman po lahat ng katotohanan. And again, sa lahat na patuloy pa rin ang suporta, maraming salamat po. Sa bali cyber libel siya, gusto ko lang klaruhin, no? Siyempre, as a public figure, kahit na subject to scrutiny sila, meron kasing pagkakaiba yung ini-scrutinize mo yung isang public figure, isang celebrity, as opposed to you're saying false information, no? So, yung mga hindi makatotohanan. So, kaya subject pa rin po sa cyber libel yun kapag may sinabi po kayong hindi totoo doon sa isang public figure. So, there's an actual malice to it. So, it's tantamount to cyber libel. Any injuries other than my heart? Pwede malaman kung anong relevance ng question. Namumula? Baka ano lang siya. Well, I'm not so sure. Pero I mean, wala naman po. I'm very much alive and well naman. Attorney, pwede may pahabol lang kasi sabi ng NBI na may mga pumunta ka sa camp ninyo sa summer to meet with family ni alias Toto. How true is it? And ano yung intention, if ever, totoo, yung pagpunta sa summer? Actually, yun nga po, hindi muna kami sasagot ng mga, kasi yun, nagpunta rin kami sa NBI, and since it's subject to investigation and validation, no? So, iba-validate pa rin yun ng NBI. We will be given our chance to answer these allegations when they have already validated and assessed yung mga allegations na yun ni alias Toto. Well, una, together with their lawyer, Curtis Cola naman, at sinabi nila na sila ay nag-file ng complaint with regards to the fake news na lumalabas regarding the issue and against herself dito sa issue na rin na kaugnay din ang iniimbestigahan natin dito sa NBI kung saan sila naman ang sinasabing respondent, no? So in effect, nag-file siya sa ating Computer Crimes Division para doon sa reklamo ng mga fake news, alleged fake news at kung ano-ano pang istorya laban sa kanya. Yun lang. Okay, so ano po yun? Ikukunan po siya ng statement ngayon. Ano po mangyayari? Well, it's two things. Pwede siyang magbigay ng kanyang statement or pwede na silang mag-submit if they have a ready statement. At ang ating CCD naman will act on it. I-authenticate and preservation ang mangyayari dun sa mga post, dun sa mga articles na lumabas sa social media. Director, konting background lang po. Ano po bang background kay Sian Gasa para maintindihan ng mga? Ano yung... Well, siguro mas siya ang tanongin nyo dyan, no? Dahil siya ang complainant. So, bali, isasabay na po yung, di ba homicide po yung may hawak ng isang kaso? These are two different cases. Ay, hindi po pwede pagsabayin ang papunta Hindi, iba. Magkaiba yan. Magkaiba ang proseso ng ating investigation doon sa
complaint laban sa kanya at iba naman yung proseso ng investigasyon doon sa complaint niya. Posible ipatawag mo yung mga nireklamo po ni Ms. Claudine. Yan po ay isang proseso, no? Katulad din doon sa ginagawa nating investigasyon sa mga iba't ibang kaso, binibigyan natin ng both sides to present their side. Pero paano po pag yung isang sir, wala dito sa Pilipinas, sir? Paano po yun? Well, meron namang mga proseso din diyan, ano. At kung wala siya, it could be pwede siya magpadala ng mga statement using our embassies abroad, no. Sir, ano lang po bang latest ng NBI investigation sa homicide rate on finance? Gaya na binanggit po namin, last week, na kumpleto na yung summer angle. Tapos we're constantly coordinating with with the NAPOLCOM because they extended cooperation with respect to the admin aspect of the case. Pagkatapos, we also sent a subpoena or invitation to the owner of Unit 20 in sa 25th floor. Yun po ang mangyayari within the week. Ano po ba ang mas pumapanig dun sa investigation? Hindi po natin masagot ngayon kasi unang-una, sabi nga ni Director, we're still trying to complete all the evidence. It would be unfair for the NBI and the parties concerned if we will be giving a statement kung sino ang pumapabor. Kasi kami naman po, we will have to consider all evidence before we resolve a case. Ganun po. So, The unit owner appealing, sir. it's supposed to be within the week. Within the week po ang appearance. So, sir, yung credibility ni Totoy, tinetest din natin. Paano ba yun, sir? That's part of the validation. Siyempre, lahat naman, hindi lang naman sa kasong to. In all cases, we will have to validate the statements and the credibility of the complainants who filed the complaint. Kasi sabi ko nga, that's actually part of our thoroughness and legality principles. Sir, ano yung resulta ng medical legal examination kay Totoy? Meron na po tayong kopya ng pero hindi po namin pwedeng ilabas yung resulta. Dahil sabi ko namin, kinakailangan kumpletuhin muna. Iko-consider po lahat yan in the resolution of the case. Sir, kailan target yung subpoena dito sa mga nanireklamo ni Totoy? Hopefully in the next days to come. Sir, next week? Most probably po. We cannot commit on that. Kinakailangan kasi sabi nga po ni Director, kinakailangan when we present the evidence to the persons who being complained, medyo kompleto na para isang appearance na lang. Pero sir, wala pang formal complaint talaga din sa tatlo, di ba? Din sa tatlong babae. Sino pong tatlong ba? Kilala siya. There was a complaint. In fact, that was the basis for the investigation.